Paano mo na-realize na mahirap ka? Noong bata ako, akala ko mahirap kami. Hindi dahil sinabihan ako, kundi dahil dama ko ito. Wala kaming permanenteng tirahan noon. Palipat-lipat kami ng inuupahang bahay sa Marinduque. At kadalasang walang kuryente. Halos palaging kulang sa pang-araw-araw. Ang aking mga magulang ay mag-asawang pastor. Hindi ng simbahan na maraming membro at may aircon, kundi ng isang maliit na pioneer church sa isang liblib na lugar sa Marinduque. Naalala ko pa, minsan ang tangi naming hapunan ay mga delad at noodles na binigay ng mga kapatid sa simbahan. Sila rin ang sumasalo sa renta namin, minsan pati sa pamasahe. Dahil para makarating sa amin, kailangan sumakay pa ng barko. Paglipat namin sa Padre Burgos, Quezon, umasa akong gagaan ang buhay. Ngunit pagdating doon, ang simbahan ay parang dampa. Kahoy ang haligi, bubong na yero, at ang kwarto namin, opisina lang sana iyon. Pero doon kami natutulog. Lalo kong naramdaman ang bigat ng buhay nang dumating si Bagyong Yolanda. Halos masira ang buong bahay namin o ang kapilyang tinitirhan. Sa kadahilan ng wala kaming sapat na pera para magpagawa o magpatayo muli ng panibagong bahay, tanging bayanihan ng mga pastor at kapatid sa simbahan ang naging susi upang maitayo muli ang aming tinitirhang kapilya. Kahit kahoy pa rin muli ito. Naalala ko pa na tuwing umuulan ay laging may tulo ang bahay na iyon. Noong bata ako, hindi ko naranasang mag-Jollibee for fun. Hindi makapasok sa mall para lang mamasyal. Hindi uso sa amin ang salitang pasyal. Bilang anak ng pastor, alam kong walang sweldo ang aking mga magulang. Kaya mula pagkabata, tinuruan na akong magtiis na huwag maging materialistic na tao. Nung mag-high school ako, doon na nagsimula magbago ang lahat. Akala ko mananatili kami mahirap, pero hindi pala. Sa biyaya at kahabagan ng Diyos, kahit noong pandemic, ay hindi niya kami pinagkulang. Minsan pa nga ay sumasobra dahil nabibili na ng aking mga magulang ang aking mga kagustuhan. Sa kabila ng hirap na dinanas namin noong ako'y maliit pa, nagpapasalamat pa rin ako na ako rin naging anak ng isang pastor. Na kahit mahirap, hindi kami pinabayaan dahil may mga tao na tumutulong at naglalaan upang mairaos namin ang isang buong araw. Makakain kami ng 3 beses o mahigit pa. Simula nun, na-realize ko na malaki rin pala ang sakripisyo ng aking mga magulang para sa akin. Sa aking pagtanda, ramdam ko ang pagbawi nilang dalawa. Sapagkat utay-utay, naiibigay na nila yung aking mga simpleng kahilingan. Mahirap man kami sa pinansyal, ngunit sagana naman kami sa pagmamahal. Dahil sinigurado nila na hindi ako magkukulang sa atensyon at pagmamahal na binibigay nila. Yun na lamang ang tanging yaman na pinanghahawakan. Kaya matutong mag-appreciate sa mga simpleng bagay na binibigay ng iyong mga magulang. It was heaven a moment ago. Oh,